Basahin po natin muli ang verses 1 to 14. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Verse 2 kayo po. And Jesus said unto them, See none of these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 6. And ye shall hear wars and rumors of wars. See that ye do not provoke. For all these things must come to pass, but the time is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, and earthquakes in divers places. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Verse 10. And then shall bring you from the dead, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Verse 12. And because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 14, altogether ready, read. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness of all nations, and then shall the end come. Tayo po lahat ay buo pumikit, tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit, muli Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat narito ang inyong banal na salita na muli aming po mapapag-aralan. Narito ang inyong banal na salita na magbibigay po sa amin ng kalakasan, pag-asa, na patuloy namin sundin ang iyong pong kalooban, na kahit meron po mga kaguluhang nangyayari sa iba't ibang parte po ng mundo, ay nandun po narito ang inyong banal na salita na nagsasabi sa amin na hindi kami dapat mapagabag, hindi kami dapat mag-alala. Salamat po sa inyong pong presensya this morning, na tunay na narito po kayo, na kahit hindi po namin kayo nakikita, kayo po ay nandito sa aming kalagitnaan, sapagkat sinabi mo po sa inyong pong banal na salita na kung saan mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Salamat po Ama sa inyong pong presensya, salamat sa inyong pong paggabay, pag-iingat, salamat sa provision, sa buhay po ng bawat isa na patuloy mo pong pinagpapala, spiritual, physical, and financial. Dalangin ko po sa umagang ito, patawad po muli sa aming pong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Wala kaming may tatago, lahat ay hayag sa iyo, at lahat ng aming mga kasalanan ay hindi pong nalalaman. Patawad po kami sa aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa. Banal Espiritu, patawad po. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Kaya sana sa buhay din po namin, lagi din po kaming magpatawad sa mga taong nagkakasala po sa amin, na talagang maghari sa amin ng iyong pong dakilang pag-ibig. Muli, Ama, itago mo po ako sa iyong pong likuran, na ikaw ang siya makita, maluwalhatit may taas, at sa iyo po ang kaluwalhatian. At Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin po namin katagumpayan po ng revival at anniversary na mga bisita kami po may imbitahan. Kilusin mo po sila na sila po ay maligtas, at patuloy mo pong pagpalain ang bayang ito, at samahan, gabayan, igawad mo po sa manunungkulan sa bayang ito ang inyong pong divine protection. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po ako. So mga kapatid, mga minamahal, so sabi po muli po dito sa verse 3, ito po yung ating pong pag-aaralan po ngayong umaga, na sinabi po dito sa salita ng Diyos na, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us,
When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end and of the end of the world? So, ang title po muli ng mensahe this morning, Signs of the End. So, lahat naman po tayo ay alam po natin ang nangyayari sa ibang bansa na talagang napakatagal na po nitong nangyayari sa Israel, sa Iran, at talaga ang Israel po ay laging tawag dito, maraming kumakalaban sa bansang Israel. Nandyan po ang mga terrorists, yung mga Hamas, di ba? At ngayon nga po ang lumalaban sa kanila ay ang Iran. So matagal na po mayroon pong mga ganyan digmaan. Kaya talagang sinabi po dito ng ating Panginoon Jesus sa verses, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. So huwag tayong mabahala, mga kapatid. So talagang laman ng Facebook, laman ng YouTube, yung digmaan sa iba pong bansa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, signs of the end. At pag-aaralan po natin yung mga mensahe sa ating dito. Ano yung mensahe ng mga tanda ng katapusan ito? So, meron pa pastor na itong mensahe sa atin? Meron po. So, sa una po mga kapatid, ang mensahe na ipinaparating sa atin ng salita ng Diyos ng Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 7, for nation shall rise against nation. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi po ito pwedeng mangyari dito sa ating bansa. Na hindi natin pwedeng sabihin na ito'y mangyayari lamang doon sa Israel. Na ito'y mangyayari lamang doon sa Russia. Na ito'y mangyayari lamang doon sa Ukraine. So, ito po ay pwede pong mangyari dito sa ating bansa. Sapagkat ito po'y nakasulat sa Bible, for nation shall rise against nation. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe po sa ating dito, we need to preach repentance. Kailangan po nating ipangaral ang pagsisisi sa kasalanan. At ang sabi pa nga po dito sa verse 7, kingdom against kingdom, kaharian laban sa mga kaharian, and there shall be famines. So bakit ba nagkakaroon ng mga digmaan? Bakit nagkakaroon ng mga taggutom? And then sabi pa dito, and pestilences. Bakit nagkakaroon ng salot? Sapagkat ito po'y isang paraan ng Diyos para parusahan ang mga tao sa mundong ito. Ito ay isang paraan ng Diyos para sabihin sa mga tao na kayo'y magsisi na sa mga kasalanan. Amen po ba? And then sabi dito, earthquakes in diverse places. Magkakaroon ng mga malalakas na lindol sa iba't ibang dako ng lugar. Kaya mga kapatid, so sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan. Talikuran, sino ba ang tunay na nagsisi? Masasabi ba natin nagsisi sa kasalanan ng isang tao na hindi naman umaattend ng pagsamba? Masasabi ba natin nagsisi ng isang tao na pinapabayaan ng pagsamba, pinapabayaan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pinapabayaan ng pag-pray, pinapabayaan ng gawain ng Panginoon? Masasabi ba natin na sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan na nakikita natin sa bawat araw na sila nandoon sa sabungan, nandoon sila sa mga sugalan, nandoon sila sa mga inuman? Masasabi ba natin na sila nagsisi sa kanilang kasalanan na hindi nila magawa talikuran ang kanilang mga kabit? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, talikuran na ang kasalanan, malapit na ang katapusan, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, ito yung araw, ito yung panahon na dapat huwag na nating pabayaan ang ating pagsamba, huwag na nating pabayaan ang ating paglilingkod. So sabi po ng Luke chapter 24 verse 47, buksan po ninyo yung pong Bible sa Luke chapter 24 verse 47. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi natin basahin po ang Bible. At tunay na napakaganda ng salita ng Diyos. Nandiyan na ba kayo sa Amen? And that repentance and the remission of sin should be preached in His name among all nations. So dapat ipangaral yung pagsisisi sa kasalanan, kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga bansa, beginning at Jerusalem. Beginning at Jerusalem. Sa pasimula doon sa Jerusalem. So mga kapatid, mga minamahal, sana kung mayroon man tayong ibabahagi sa ating kaklase, sa ating kaibigan, sa ating katrabaho, sa ating kamag-anak, ay ibahagi natin ang salita ng Diyos na ipaliwanag natin sa kanila yung mga nangyayaring yan, ay yan itandaan ng malapit na ang katapusan ng mundo. Amen po ba?
Kaya mga kapatid, preach repentance. We need to preach repentance. Maaari talagang masakit itong pakinggan na talagang pagsisihan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan. Masakit pakinggan na talagang hindi kalooban ng Diyos yung mga pagsusugal na yan. Hindi kalooban ng Diyos ang pagbibisyo na yung mga pag-iinom ng alak. Hindi kalooban ng Diyos yung mga same-sex marriage. Hindi kalooban ng Diyos yung mga LGBTQ. Ngunit ngayon, ano ang itinuturo sa school? Itinuturo na sa school ngayon, normal na ang mga ganitong bagay. Normal na ang LGBTQ. So tanggapin sila sa ating komunidad. So yan ang itinuturo ng school ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay tanda na malapit na ang katapusan, na talagang ito po ay tanda na tayo nasa huling araw na talagang ang mundo, ang mga tao ngayon ay pasama na ng pasama. Kaya mga kapatid, aking ipinagtatagubilin, aking sinasabi sa inyo, kung ikaw ay babae, huwag kang tatanggap na manliligaw na babae din. Huwag kang tatanggap na manliligaw sa iyo ay tumboy. At sana ang piliin mo ay Kristiyano, Baptist Christian. So mga kapatid, mga minamahal, we need to preach repentance. Si Kristo ay dumating dito sa lupa upang tayo tubusin. Kaya pinubos na, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kung mayroon man tayong babahagi sa ating kapwa, ay salita ng Diyos. So signs of the end tells us we need to preach repentance. Ito ay nagsasabi sa atin, ipangaral ang pagsisisi sa mga kasalanan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa lamang po ang nais ng Diyos sa ating talagang tayo ay mamuhay na may kabanalan. Ay ngayon, ano ang mundo? Para bagang mali na. Mali sa mundong ito, ang ikaw ang tumalikod sa kasalanan. At ang kasalanan sa mundong ito ay yung ikay nag-aaral ng Bible. Ang kasalanan sa mundong ito, yung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Awkward na sa kanila. Nakakailang sa kanila. Nakakahiya sa kanila. Na ang mas gusto nilang gawin, mas mabuti sa kanila ay yung talagang paglalandag. Talagang talamak na ngayon, bata pa lamang ngayon, naglalandag na. Pero nung panahon namin, kung iyan ay talagang lalambot-lambot, may takot yan sa magulang. Sapagkat kapag iyan ay nagpakita na siya'y bakla, so talagang gold pig digulan yan. Talagang bubusarado yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ibahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Ang Diyos, ang banal na Espiritu, magko-convict sa kanila. Hindi tayo magliligtas, kundi ang banal na Espiritu magsasabi sa kanila, talikuran mo yan. Amen po ba? So ang mga LGBT ito, mayroon din silang karapatan na maligtas. Yun ang karapatan nila, na sila'y maligtas, na sila ay talagang itratong tao, pero yung sasabihin sila ay dapat nating tanggapin kung ano sila, that is wrong. Kaya mga kapatid, we need to preach repentance. And then verse 5 and 23 and 24. Tingnan po natin ang Luke chapter 24, verse 5, 23 and 24. Signs of the end tells us we need to preach the real Redeemer. So, kailangan natin ipangaral ang tunay na tagapagligtas. Verse 5, for many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami na ang dumating sa mundong ito, at nagsabing sila ang Kristo. So, at marami ang nadaya. Verse 23, tingnan niyo po ang Bible sa verse 23. Verse 23, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ. Kung meron man ng taong magsasabi sa iyo, nandoon si Kristo, or there, believe it not, huwag kayong maniwala. Verse 24, for then shall arise false Christ, sapagkat sa panahong ito ay talagang magkakaroon ng mga bulaang Kristo, and false prophets, bulaang propeta, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So mga kapatid, signs of the end tells us we need to preach the real Redeemer. Kailangan nating ipangaral ang tunay na tagapagligtas. Sino ba ang tunay na tagapagligtas?
yung pong isinilang sa Bethlehem. Yun po ang tunay na tagapagligtas at matagal na po yun. Ay ngayon, sino ba nagpapakilala sila yung Kristo? Isinilang sa Davao. Diba? Isinilang kung saan mang lugar, hindi ito sa Bethlehem. So yun po yung mga tao nagpapakilala sila ang Kristo. Na ang mga tao nagpapakilala ang Kristo na tagapagligtas ay hindi naman napako sa krus. Alam niyo po, dito sa Bible, makikilala natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng tanda sa kanyang pong kamay, sa pamamagitan po ng sugat dito sa kanyang tagiliran, sapagkat siya po ay nakilala ni Judas, tama ba? Ni Judas, na hindi po yung si Iscariot, di ba? So, ito mali, Thomas. Si Thomas po, hindi po si Judas. Nakilala po siya ni Thomas dahil nga doon sa tanda sa kanyang kamay. Si Thomas kasi, ito po yung si Doubting Thomas. Wala pa namang siya po noon, pero siya po yung laging tamang duda. Diba? So si Thomas hindi po naniniwala na si Kristo ay nabuhay, na si Kristo ay talagang bumangon mula sa mga patay, na after 3 days ay talagang nabuhay. So laging absent si Thomas nung panahon iyon. Kapag mayroong pagtitipong ganito, si Thomas ay absent. Ay ang Panginoong Jesus ay nagpakita kapag mayroong pagtitipon first day of the week. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus ay makikilala din natin sa kanyang tinig. Ang Panginoong Jesus ay makikilala natin sa pamamagitan ng tanda dito sa kanyang kamay. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin ipangaral ngayon sa panahon ito, sino ang tunay na tagapagligtas. Amen po ba? So sino ba si Kristo? Sino ba ang tunay na tagapagligtas? So ang Panginoong Jesus, sabi po ng 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. Tingnan niyo po yung pong Bible sa 1 John. Sabi po ng verse 20, sabi po dito, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, ang tunay na tagapagligtas ay tunay na Diyos. Ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-iingat po tayo sa mga itinuturo ng ibang denomination na sinasabi nila na si Kristo ay hindi Diyos. Wala pong nakasulat sa Bible na magsasabing si Kristo ay hindi tunay na Diyos. At napakalinaw na sabi po dito, this is the true God and eternal life. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa panahong ito, kailangan natin ipangaral sino ang tunay na tagapagligtas. So si Kristo ang tunay na tagapagligtas sapagkat sabi nga po ng John chapter 3 verse 17. John chapter 3 verse 17. Buksan niyo po yung Bible sa John 3:17. Masanay po kayo magbuklat ng Bible. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. So sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundong ito, hindi para hatulan ang mundong ito, ang sanglibutan ito, but subalit ang mundong ito sa pamamagitan ni Kristo ay maligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ipangaral sino ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And then 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3,
For I delivered unto you the first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, kung paanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, according to the Scriptures. Verse 4, and that He was buried, na si Kristo po ay inilibing, and that He rose again, na si Kristo ay nabuhay na magmuli the third day, pagkatapos ng 3 araw, according to the Scriptures. So mga kapatid, mga minamahal, din po ang tunay na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, yung nagpapakilala sa ating panahon na sila ang Kristo, tanungin muna natin, yan ba ay inilibing doon sa Jerusalem? Yan ba ba'y namatay na pagkatapos ng 3 araw inabuhay? Yan ba yung pinako doon sa krus? Patingin nga ng kanyang kamay, kung mayroon siyang butas dito sa kanyang kamay, na tanda ng pinagpakuan. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating panahon, signs of the end, itong tanda ng mga katapusan ito ay nagsasabi sa atin, ipangaral, sino ang tunay na tagapagligtas. Hindi relihiyon, hindi gawa ang magliligtas sa atin. Amen po ba? Alam niyo po, meron tayong mga kapatiran, tuwan-tuwa na kapag lagi napapakinggan yung kaligtasan, tuwan-tuwa siya kapag napapakinggan lagi na ipinapangaral na si Kristo ang Panginoon tagapagligtas, na kaligtasan ay sa pananampalataya, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Masaya siya. Yun ang hinahanap niya. Kapag siya po ay uma-attend sa iba't ibang Baptist churches, yun po ang hinahanap niya. At kapag hindi niya napakinggan yung kaligtasan, na hindi niya napakinggan si Kristo ay tinuro bilang Panginoon tagapagligtas, so mayroon siyang sinasabi niya sa kanya sarili, ay iba to. Kasi talagang ang ibang Baptist ngayon ay nag-iiba na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon man tayong dapat pakinggan, at kung mayroon man tayong dapat kagalakan na mapakinggan, ay yung pakinggan natin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin boring ang preaching. Laging yun ang preaching ni Pastor. So, every time na mayroon pong pangangaral, kahit anong okasyon, ganyan po ang Baptist. Ipinapangaral na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kahit na sa dedication ng mga anak, di ba? Kahit sa dedication ng mga bahay, pinapangaral pa rin ang kaligtasan. Kahit nga kasal, ipinapangaral ang kaligtasan sapagkat malapit na ang katapusan. Ipinapangaral ang kaligtasan sapagkat hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak sa impyerno. Kahit nga mga birthday yan lang o lalo na kapag funeral service. Kaya doon sa buhay, sa burol ni Brother Robert, gabi-gabi, ilang gabi, halos 7 gabi yata ipinangaral ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat magpasalamat tayo, dapat matuwa tayo na ipinapangaral ang kaligtasan. Sapagkat kung hindi ipinangaral ang kaligtasan, nasan tayo ngayon? Kung walang nangaral ng kaligtasan, nasan tayo ngayon? Di hanggang ngayon, bulag pa tayo. Hanggang ngayon, di sana pa-impyerno pa tayo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang dapat natin ikagala. Ito ang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na nandito ang salita ng Diyos. Itinuro sa atin ang tunay na kaligtasan. Itinuro sa atin sino ang tunay na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to preach the real Redeemer. And then, Luke 21. Tingnan nyo po, ang Luke 21 verse 20 to 24. Ito po yung signs of the end pa rin. Buksan nyo po yung pong Bible sa Luke chapter 21. Verse 20 to 24. Nasabi po dito ng ating Panginoong Jesus, kaya mga kapatid, mga minamahal, yung mga napapakinggan nating mga balita, huwag nating baliwalain yung mga balitang yan, yung mga kaguluhang yan sa Israel. Yan po ay signs of the end.
At sana hindi tayo mag-enjoy sa mga ganung balita. Kasi minsan, para bagang nagiging entertainment sa kanila ang panonood, oh, ganun na pala ang Israel ngayon, ganun na pala ang Iran ngayon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sabi pa po dito sa Luke chapter 21, nandiyan na ba kayo sa Amen? Amen. Verse 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, kapag nakita ninyo na talagang ang Jerusalem ay napapalibutan na ng mga hukbo, ng mga sundalo, ng mga kalaban, they know, nalalaman ninyo, that the desolations thereof is nigh, na ang pagkabagsak nito ay malapit na. Verse 21, then let them which are in Judea, at ang sino man nandoon sa Judea, flee to the mountains, tumakas na, magpunta na sa mga kabundukan, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Na sino man nandoon sa bansang iyon ay huwag nang pumasok pa, na talagang umalis. Verse 22, for this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. So ito na yung araw ng pagganti. Amen po ba? At talagang ang mga nakasulat ay matutupad. Verse 23, but who unto them that are with child, and to them that give suck, in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon his people. 24, and they shall fall by the edge of the sword, sila ay babagsak sa pamamagitan ng mga tabak, ng mga espada, and shall be led away captive into all nations, at sila'y dadalhimpihan sa lahat ng mga bansa, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. And then verse 28, tingnan niyo po verse 28. Sabi po dito, verse 28, and when these things begin to come to pass, then look up, kayo'y tumingin sa taas, and lift up your heads, inyong itingala ang inyong mga ulo, for your redemption draweth nigh. For your redemption draweth nigh. So signs of the end tells us we need to preach our redemptions or our rapture, the rapture. Na itong signs of the end ay nagsasabi sa atin na talagang ipangaral natin na malapit na yung pagliligtas sa atin, malapit na yung rapture, malapit na tayong kuning balikan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sana sinusulat ninyo ang mga talata. So 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, sabi po ng talata ng salita ng Diyos, and to wait for His Son. So tayo naghihintay sa rapture, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus from heaven, mula sa langit, whom He raised from the dead, na kanyang binuhay mula sa mga patay. So ang Panginoong Jesus ay talaga makikita natin bababa mula diyan sa langit, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Tayo po ay ililigtas doon sa puot ng Diyos, doon sa puot na darating. Hindi natin dadanasin, mga kapatid, ang 7 taong kahirapan. Hindi natin dadanasin ang Great Tribulation. Hindi natin yan dadanasin. Ang Panginoong Jesus ay babalik dito sa lupa upang tayo ay kunin. At malapit na po ito. So mga kapatid, mga minamahal, we need to preach our redemptions or the rapture. Kailangan natin ipangaral ang rapture, yung pagliligtas ng ating Panginoon Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 verse 10, na napakaganda, napakabuti ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa atin. Verse 10, 1 Thessalonians chapter 5 verse 10, or verse 9, verse 9. For God hath not appointed us to wrath. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang buot. Amen po ba?
na kahit tayong makasalanan, marami tayong pagkukulang, pinapabayaan ang pagbabasa ng Bible, pinapabayaan ang pag-pray, pinapabayaan ang pagbibigay, pinapabayaan ang gawain ng Diyos, pinapabayaan ang pag-aakay ng kaluluwa. Kahit ganyan po tayo, for God had not appointed us to wrath. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot. At ang puot na tinutukoy nga po dito ay yung 7 years tribulation period. And then sabihin na natin na yung puot, dahil tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus, hindi tayo itinalaga doon sa impyerno. Ganon kabuti ang ating Diyos. Ganon na tayo kamahal. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana makita sa atin ang tunay na pagsisisi sa ating kasalanan. Sana makita sa atin ngayon na tayo ngayon ay mayroong pagpapahalaga sa gawain ng Diyos ni Kristo. Huwag niyo sasabihin ito'y akin. Huwag niyo sasabihin, ang kulit naman ng pastor, punta ng punta sa bahay, ang kulit naman ng pastor, lagi nang tinuturo sa akin magbasa ng Bible, ang gusto ko'y mag-ML, ang gusto ko'y mag-basketball, ang gusto ko'y manligaw, ay turuan mo ako. Diba? Amen. Mga kapatid, mga minamahal, for God had not appointed us to wrath. Kaya huwag kang magagalit sa pastor kung lagi kang niyayakang umattend sa pagsamba. Ay malapit nang bumalik. Nakikita na natin yung mga tanda ng katapusan. Kaya sana, ang nagiging mensahe nito sa atin ay talagang pahalagahan na ang gawain ng ating Panginoon Jesus. Ibigay na natin ang ating the best. Amen po ba? Ibigay na natin ang ating the best sa paglilingkod. Ibigay na natin ang ating the best sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibigay na natin ang ating the best sa ating pagsamba. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kapag tayo sumasamba, don't come late. Huwag tayong tumating dito sa bahay-sambahan ng late na. Amen po ba? But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Hindi tayo kinalaga sa puot ng Diyos, kundi upang makamtan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So we need to preach our redemption or the rapture. Kaya mga kapatid, mga minamahal, so tayo po ay nasa church age. Marami ang nasisimulan at naitatayong mga churches sa iba't ibang lugar. Marami ngayon ang nagmi-misyon. Amen po ba? At talagang kagamit-gamit ang bansang ito. Lalo na yung Bethany Baptist Church, Makati. Taon-taon, madami silang sinesend out ng mga missionaries. Minsan, na pinag-aralan po natin, ilan nga Brother Edwin ang bansa sa buong mundo? 195 pa? O 175? And then, yung lumalabas ng mga nag-mission, taon-taon, pumupunta sa iba't ibang lugar, ay more than 100 plus. So, ibig sabihin mga kapatid, nakokonquer na ng Ebanghelyo ni Kristo, nasasakop na ang buong mundo ng salita ng Diyos. At ito ang nagsasabi at talaga sinabi sa Matthew 24 verse 14, na kapag naipangaral ang kaharian ng Diyos, ang gospel, ang Ebanghelyo, darating ang katapusan. Darating ang katapusan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, rapture muna. And then after rapture, kapag tayo ay kinuha na ng Diyos, kapag tayo nandoon na sa langit, yun na po ang simula ng 7 years tribulation period. Kaya huwag po kayo maniniwala doon sa mga nagtuturo na ang rapture ay mangyayari doon sa kalagitnaan ng tribulation. Ang kanilang turo ay mid-trib. So, ang rapture ay mangyayari before tribulation period. Amen po ba? So, malinaw ang sinabi ng Bible, for God had not appointed us to wrath. So, hindi pa po yung tribulation, yung mga tikmahang yan. Sapagkat ang sabi po ng Bible, ang tribulation po, mga kapatid, mga minamahal, tinan po natin, Matthew 24, 13 and 21. Ito po ang tribulation. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mahirap nang maligtas sa panahon yun. Bakit? Wala na dito ang mananampalataya.
Amen po ba? Wala na, nirapture na. So sino pa mangangaral? Diba? Sino pa mangangaral ng kaligtasan? Then verse 21, tingnan niyo po verse 21. Ano ba klase itong tribulation period na ito? Itong kahirapan ito. Then verse 21, for there shall be great tribulation. Matindi. Matindi kahirapan, great tribulations, such as was not since the beginning, na hindi pa ito nararanasan sa simula pa lamang. Yun po, ganun po katindi ang tribulations of the world to this time. No, not even shall be. So hindi pa talaga ito nararanasan. Napakatindi. So titignan po natin ang Revelations. Ganito po katindi ang kahirapan sa taong iyon. Tingnan niyo po ang Revelation chapter 16, verse 2. Iisa-isahin po natin mga kapatid. At sana itong salita ito ng Diyos na makita sa atin simula ngayon, maging seryoso tayo sa ating paglilingkod. Huwag nating baliwalain ang gawain na talagang simula ngayon dapat magtapat tayo sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Verse 2, nandiyan na ba kayo sa amen? Sabi po dito, and the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sword. So matinding sugat. So ang mga tao sa mundong ito'y magkakaroon ng matitinding sugat sa kanilang katawan. Kaya talagang mandidiri ka. And then sabi po dito, upon the man which had the mark of the beast, and upon them which worship his image, na yung mayroong pong mark of the beast at yung sumasamba doon sa imahe ng hayop na ito ay magkakaroon ng napakatinding sugat sa buong katawan. Lahat po yan. O, tuloy po natin, verse 3. Verse 3, and the second angel poured out his vial, yung ikalawang anghel, upon the sea, and it became as the blood of a dead man. So ang karagatan ay naging dugo, katulad ng dugo ng isang patay na tao. And every living soul died in the sea. Lahat na nabubuhay sa karagatan ay namatay, mamamatay. Kaya wala nang makakaing bangos sa panahong iyon. Wala nang makakaing yellow pin. Wala nang makakaing tuna, wala nang sugpo, wala nang mga crab. Amen po ba? Wala nang mga pusit, wala na. Lahat ng nandoon sa karagatan ay mamamatay sapagkat ang karagatan ay naging dugo. Kaya mga kapatid, hindi ka na makakapag-beach. Di ba? Hindi ka na makakapag-beach. At huwag mong sasabihin sa akin, siya, Pastor, susulitin ko na ngayon, mag-beach na ako. Bakit? Maiiwan ka ba sa rapture? Diba? Hindi ka naman maiiwan sa rapture na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy natin, verse 4. Tingnan nyo nga. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters. So, yung mangkok ay talagang ibinuhos doon sa ilog at doon sa mga bukal ng tubig, and they became blood. Maging ang mga bukal ng tubig at yung ilog ay naging dugo. So, wala talagang mapandiliguan ng tao. Wala nang maiinom na malinis na tubig. Wala na. Kaya mga kapatid, minsan ko nang sinabi sa inyo, sa panahong iyon, magkakagulo ang tao, pupuntahan ang lahat ng mall, pupuntahan yung mga Mercury, yung mga butika, at kukunin nila, haakutin nila, mag-uuna-unahan sila, kukunin ang mga mineral water. Amen po ba? So mga kapatid, wala na silang maiinom na malinis na tubig at naging dugo. And then verse 5, tingnan niyo po ang verse 8 na po tayo, verse 8. Verse 8 and 9, tingnan niyo po. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. Na talaga ang tao sa panahong iyon ay magkakaroon ng sunog sa kanyang katawan.
And men were scorched with great heat and blasphemed the name of God, which had power over this place, and they repented not to give Him glory. Na talagang hinamak pa ang Diyos, na sila'y namusong pa sa Diyos. Sa halip na sila'y humingi ng tawad sa Diyos, magsisi sa kanilang kasalanan, ay talagang hinakpa nila ang Diyos. So talagang magkakaroon po, hindi lamang sugat, matinding sugat, kundi ang kanilang mga katawang ito'y magkakaroon pa ng sunog. Yun po, ganun po katindi ang 7 years tribulation. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan natin ang gawain ngayon, pagsisihan ang kasalanan, at tayo ibigay natin ang ating the best sa ating paglilingkod sa Diyos. Verse 10 and 11. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. Magdidilim sa panahong iyon. And they knew their tongues for pain. Hindi na sila makapagsalita. Bakit? Masakit ang kanilang dila. Marahil mayroong ding sugat. Marahil ang kanilang dila din ay talagang mayroong sulong. Nahirapan na, hindi na sila makapagsalita. Verse 11. And blaspheme. Talagang namusok pa sila sa Diyos, the God of heavens, because of their pains and their sores, dahil sa kanilang sakit na nararamdaman, dahil sa kanilang sugat, and repented not of their deeds, at hindi pa rin talaga nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, kung ikaw ay nahangon ng salita ng Diyos, makikita ka sa prayer meeting. Kung ikaw ay nahangon sa salita ng Diyos, aattend ka pamayang hapon. Nandyan na po ang mga tanda ng katapusan. Signs of the end. Malapit na yung katapusan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dagdagan natin yung oras na ibinibigay natin sa Panginoon. Kung hindi na tayo makapag-contribute pamayang hapon ng ating offering, Pastor, nakapagbigay na ako kaninang umaga, wala na akong offering na bibigay pamayang hapon, hindi na ako atin, ganun ba? So kung hindi na natin kaya magbigay ng ating finances or financial, yung oras natin ay ating ibigay sa Panginoon. Dagdagan natin. Verse 12. Tingnan niyo po verse 12 ng Revelation 16 verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up. Natuyo ang tubig doon sa ilog ng Euphrates. So yun po ang mangyayari sa 7 years tribulation period. That the way of the kings of the east might be prepared. So doon po dadaan yung mga sasakop pa sa bansang Israel. Kung bakit matutuyo ang ilog Euphrates ay upang doon dumaan ang mga hukbo na talagang uusig at lalaban, makikipaglaban sa bansang Israel. And then verse 17, 18, and 20. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. Verse 18. And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was a great earthquake, malakas na lindol. Kung ngayon ay nararanasan mga 8.2, diba? Na lindol. So ito'y higit pa doon sa 8.2 na lindol. At anong sabi po dito? Such as was not since then were upon the earth. So hindi pa magkakaroon ng ganitong lindol simula nung nilikha ang mundo. So mighty an earthquake and so great. And then verse 20, tinan niyo po kung gaano kalakas ang lindol na ito. And every island fled away, and the mountains were not found. Yung mga isla sa karagatan naglaho. Ganon katindi kalakas ang lindol nito. At ang mga kabundukan naglaho din. Malamang naging patag na to. Kaya mawawala ang mataas na kahoy. Magiging kapantay na ito ng karagatan. Ganun po katindi ang lindol na ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal,
Pababayaan pa ba natin ngayon ang ating paglilingkod? Pababayaan pa ba natin ngayon ang gawain ng Diyos? Hindi ba natin nakakain ang ating mga mahal sa buhay upang sila ay maligtas? So yun po ang 7 years tribulation period. And then, anong kasunod nito? Ang kasunod po nito, mga kapatid, ay yung 1,000 years or ito yung millennial reigns na 1,000 taong maghaharing si Kristo. Sino kasama? Tayo. Yun yung second coming. Nababalik si Kristo with His saints. Kasama tayo na maghahari sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, and then after that, ng 1,000 years, anong po sunod po doon? Great White Throne Judgment. Buksan natin ang ating Bible sa Revelations 20 verse 11. Revelations 20 verse 11. Yan po ang sequence. Yan po yung pagkakasunod-sunod. Rapture, tribulations, 1,000 years, and then Great White Throne Judgment. Verse 11. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So yun po ang Great White Throne Judgment. And then Matthew chapter 7, 21 to 23. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi po ng Panginoon Jesus dito sa verse 21, Not everyone that saith unto me, hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, shall enter into the kingdom of heaven, papasok sa kaharian ng langit, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, marami mong sasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, have we not prophesied in thy name? Di ba kami nagsipanghula sa iyong pangalan? And in thy name have cast out devils, sa iyong pangalan kami nagpalayas ng mga diablo. And in thy name done many wonderful works. At sa iyong pangalan kami ay gumawa ng mga kamanghang mga gawa. And then verse 23, And then will I profess unto them, I never knew you. Ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakikilala. Depart from me, ye that work iniquity. Kayo'y lumayo sa akin, kayo na mga gumawa ng katampalasanan. So yan po yung Great White Throne Judgment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana simula sa araw na ito, ibigay natin ang ating the best sa paglilingkod. Ibigay natin ang ating the best sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat marami ang darating sa mundong ito na magsasabing sila ang Kristo. Marami ang darating sa mundong ito, magsasabing sila ay propeta, pero sila ay mga bulaang propeta. And then, mga kapatid, ano ang kasunod po nito? Ng Great White Throne Judgment na ito. So talagang tutupukin na ang mundong ito. Diba? So matutupok ang mundong ito sa matinding init. Yun po yun. And then, pag natupok na ang mundong ito sa matinding init, anong kasunod? 2 Peter chapter 3. So buksan muna natin ang Matthew 25, verse 12, 41, and 46. Matthew 25. Tingnan muna natin ito. Matthew chapter 25, verse 12, 41, 46. Verse 12. But he answered and said, so ang Panginoon ay nagsalita at nagsabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, verily I say unto you, I know you not, hindi ko kayo nakikilala. Amen? And then verse 41, tingnan niyo po yung Bible sa verse 41. Verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand. So nakabukod ang mga kambing. Yung mga kambing, mga hindi na nampalataya kay Kristo, nandoon sa kaliwang kamay, depart from me, ye cursed, kayo na mga sinumpa, into everlasting fire. Kayo'y sinumpa sa walang hanggang apoy, sa apoy na hindi namamatay, na inihanda sa mga diablo at sa kanyang mga anghel, prepared for the devil and his angels. Verse 46. And this shall go away into everlasting punishment,
at itong mga nasa kaliwang ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, but the righteous into life eternal. Kaya mga kapatid, yan po ang mangyayari. Yan po yung great white throne judgment. And then kasunod nga po nito yung new heaven and new earth. So tingnan po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 13. 2 Peter chapter 3 verse 13. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. So tayo po ay inihanda ng Diyos ng isang pinaghanda tayo ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa, new heaven and new earth. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ganun kabuti ang Diyos sa atin na kahit marami tayong pagkukulang, diba? Na minsan lamang natin pinaglalaanan ng pasahin ng Kanyang salita, na tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbago. Ang Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi nagbago. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang araw na tayo'y dapat maglaan ng maraming oras sa Panginoon. Huwag na nating sayangin pa ang ating oras, panahon sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Tunay na talagang nakikita natin ang tanda ng katapusan na nagsasabing malapit na ang Kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, mga minamahal, inaasahan sa atin maging handa tayo sa Kanyang pagbabalik. Ibigay na natin ang ating the best. So, hindi natin panunuorin lang yun. Kailangan meron po tayong gawing desisyon. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y pumukit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Na dahil sa inyo pong banal na salita, nasasagot ang aming mga katanungan. Kami nagkakaroon ng kaliwanagan sa mga bagay na hindi po namin nalalaman. Salamat sa inyo pong banal na salita na talagang ito po ay nagsasabi na gano'n mo kami kamahal. Napakatindi ng iyong pag-ibig at ang iyong pong banal na salita ay nagsasabi sa amin na ikaw ay Diyos na tapat kailanman. Salamat po sa oras nito, sa umagang ito, sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, kapatid, hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon. Tunay na talagang kakilakilabot ang mangyayari sa inaharap. Kapatid, meron ka bang nais ilapit ngayon sa Diyos? Hindi ko alam kung anong panalangin mo. Maaaring alam ko sa panalangin mo ngayong umaga, Pastor, ang prayer ko, maligtas ang aking mga mahal sa buhay. Maaaring ang prayer mo ngayong umaga, Pastor, nawa patuloy akong gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain sa kanyang kaluwalhatian. Ito ba yung prayer mo ngayong umaga? Kung ito yung prayer mo ngayong umaga, maaari bang taas mo ang iyong kanang kamay? Nais kong isama ka sa panalangin. Sige po, kung prayer mo this morning ay maligtas ang iyong mga mahal sa buhay, taas mo ang iyong kanang kamay at nais kitang isama sa prayer. Thank you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Pwede na po ibaba. At prayer mo ba this morning, Pastor? Sana patuloy pa ang bigyan ng Diyos ng lakas. Gamitin ako sa paglilingkod. Gamitin ako sa pag-aakay ng kaluluwa. Ito ba ang prayer mo, kapatid, this morning? Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay? At isasama kita sa panalangin. Sige po, taas po ang ating kanang kamay. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Pwede na po ibaba. So mga kapatid, mga minamahal this morning, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin, pansariling panalangin. At tayo po ay sama-samang lumuhod sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. At tayo po ay manalangin this morning, simula na po ngayon.